Muli pong nagbabalik ang kwentong may kwenta upang magbigay sa inyo ng isyong panlipunan at kahalagahan ng malusog na pangangatawan. Ako po si Erich Colin. At ako naman si Sian Kel, upang maghatid ng balita at aral sa inyo. Magandang araw sa ating mga tagapakinig at sa iyo, Kel. Magandang araw din sa mga sumusubaybay at nakikinig diyan sa iyo, Colin. Bago tayo magsimula, nais lang kitang kamustahin. Kamusta ka na nga ba? Eto, okay lang. Gustong gusto ko nang maglaro ng basketball uli eh. Ikaw ba? Kamusta ka na ba? Ano ba ang kasalukuyan mong ginagawa sa buhay? Okay lang naman, inaalagaan ko sarili ko, lalo na yung kalusugan ko. Tama, sa panahon talaga natin ngayon, kailangan na nating alagaan at tutukan ng sarili natin eh. Oo nga eh, hindi ko talaga hinahayang ang sarili ko na manatili yung sarili ko sa sitwasyon na puro puno ng problema. Kasi may mga masasamang epekto talaga yan sa katawan ng tao kapag hindi tinutukan. Tumpak ka riyan. Kaya nga ako rin, palagi na lang din pinipili yung kasiyahan. Kasi kung magpapapekto talaga ako sa problema, ay nako, magiging malala pa lalo iyon. Tinuturing ko rin talagang ehersisyo ang hilig ko sa basketball. Para na rin lumakas ang katawan ko kahit papano. Sana, ganun din ang mga tagapakinig natin dyan. Alagaan nyo rin talaga sarili nyo, lalo na sa ganitong panahon. Mapamatanda o kabataan din kasi hindi rin talaga maiiwasan magkaroon ng problema. Oo nga eh, tama ka riyan. Lalo na yung pagiging labis na stress, pagkabalisa at depression. Marami talagang masasamang epekto yan. Oh, magsimula na tayo. Tungkol saan nga ba ang ating pag-uusap? Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa sexual dysfunction na nakakaapekto sa mga babae at lalaki. Ay, ano nga ba yung sexual dysfunction? Ipapaliwanag ko sa iyo, pero ngayon, magbigay muna tayo ng babala sa ating mga tagapakinig tungkol dito. Ang usapang ito ay naglalaman ng sexual na pag-uusap tungkol sa sexual dysfunction. Ang layunin ng pag-uusap na ito ay magbigay aral at kaalaman sa ating mga tagapakinig. Sana'y maging bukas ang ating isipan ukol dito. At huwag mag-isip ng iba pang bagay. Oh, magsimula na tayo, Erich. Sige, ano nga ba ang dysfunction sexual? Ang dysfunction sexual ay tumutukoy sa isang problema o sakit na nangyayari sa sexual intercourse. Ito yung tipong kapag nakikipag-sexual intercourse ka, wala kang gana o wala kang sakit, sabik na nadarama. Alam ko may apat na uri yan eh. Oo, tama ka riyan. Ito ang mga uri ng dysfunction sexual, di ba? Desire disorders, arousal disorders, orgasm disorders, at pain disorders. Oo, pero ipaliwanag muna natin kung ano ang mga iyan. Pasintabi po sa mga kumakain diyan at sa mga kasalukuyang nakikinig diyan. Ito po ay naglalaman ng maselan na pag-uusap. Ano nga bang desire disorder? Ito yung tao na nagkakaroon ng pagkawala ng interes sa sexual o yung walang nararamdaman na pagnanais sa pakikipagtalik. Ah, Ano naman ba ang arousal disorder? ang arousal disorder ay isang kondisyon na kung saan ang isang tao ay may problema sa pagiging physical aroused. Kapag sinabi kasi nating aroused, ito yung tumutukoy na kung saan yung isang tao nagising bigla, yung kaluluwa, ganun, dahil sa sabik. Ano nga ba ang orgasm disorder? Ito ay isang kondisyon sa sexualidad na kung saan ang isang tao ay hindi makamit yung kasiyahan o satisfaction mula sa pakikipagtalik. Ano naman ang panghuli? Ang pain disorder sa sexualidad ay tumutukoy sa isang kondisyon na kung saan ang isang tao ay mayroong hindi karaniwang sakit habang ginagawa ang pagtatalik. Grabe no, ang dami palang uri ng sexual dysfunction sa ating katawan. Pero may katanungan ako ukol dito. Ano-ano nga ba ang mga nagiging sanhi ng sexual dysfunction? Ang sexual dysfunction ay may dalawang uri, physical at psychological. Una, physical na karamdaman. Maraming physical at medical na kondisyon ang maaaring magdulot ng problema sa sexual dysfunction. Kabilang sa mga kondisyong ito ang diabetes, sakit sa puso at vascular, mga neurological disorder, hormonal imbalances, malalang sakit gaya ng kidney, liver failure, at alcohol use disorder. Bilang karagdagan, ang mga side effect ng ilang antidepressant na gamot
ay maaaring makaapekto sa sexual function. Ganun ba? Ang mga sanhi ng sex, ang mga sanhi, Di- ang mga sanhi ng psychological ay ang stress at pagkakabalisa na nag-uugnay sa trabaho, pag-aalala tungkol sa sexual ng pagganap, mga problema sa pag-aasawa o relasyon, depression at damdamin. Ang dami rin, no? Pero sino-sino nga ba ang karaniwang tinatamaan ng sexual dysfunction? Ang sexual dysfunction ay maaaring makaapekto sa anumang edad. Bagaman, mas karaniwang ito sa mga higit sa 40 taong gulang, sapagkat ito ay madalas na nag-uugnay sa pagbagsak ng kalusugan na nag-uugnay sa pagtanda. Ay nako, sa mga tagapakinig po dyan, ingatan nyo po ang kalusugan ninyo. Tama ka riyan. Paano nga ba nasusuri ang sexual dysfunction? Ang pagsusuri ng sexual dysfunction ay kadalasang nangyayari ng walang anumang pagsubok maliban sa pisikal na pagsusuli. Kaya kung ikaw ay may karamdaman o sintomas ng sexual dysfunction, isaalang-alang ang pakikipag-usap sa iyong doktor. Ayan po makipag-usap po agad sa doktor upang masuri at maisailalim kayo sa isang pagsusulit. Huwag din po kayo mabigla kung tatanungin at susuriin kayo ng isang doktor tungkol sa mga bagay na inyong iniisip at saloobin sa sexual intercourse. At maaaring magtanong sa inyo kung mayroon man kayong anumang takot, pagkabalisa o nakaraang trauma na nagdulot sa pagkakaroon ninyo sa sexual dysfunction.